Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, pauna mensahe ninyo ay death energy. Ayan, napakagandang energy nito. This is one of my favorites, no, as a reader. This is one of my favorites sa tarot kasi transformation ito. Major transformation. At saka, yung pagbabagong ito, gusto ninyo itong pagbabagong ito, no? This is what you want. Maybe this is what you are longing for na mangyari sa buhay ninyo. Kasi maaaring nabuburyo na kayo sa buhay ninyo, maaaring gusto ninyo ng pagbabago. Kasi siguro, napapansin ninyo na yun at yun na lang ang nangyayari, parang routine na, no? Forever na gano'n na lang nangyayari. So, you want some change sa buhay ninyo. So, kung ano man yung hindi na nagsiserve ng inyong highest good, kung ano man yung hindi na kayo masaya, ano man yung hindi nyo na napapakinabangan, you are going to remove that, no, from your life. You're going to cut the cords sa buhay ninyo at magsisimula kayo ng bagong chapter sa buhay, no? So, that's good. What else? We have the Tower. This is another change, no? So, si Tower naman, transformation din ito, pagbabago din ito. Pero ito yung pagbabagong hindi mo to sukat akalain. Pagbabago ito na hindi ninyo ito gawa, hindi ninyo ito pinagplanuhan, no? This is the divine universe intervening in your circumstances in this case, at yung universe ang gagawa ng pabor para sa iyo, no, para baguhin ang inyong sitwasyon. So this could be ma-overwhelm kayo dito, baka magulat kayo, no, na at saka baka maraming question mark dito mabubuo, no, sa isip ninyo. Bakit sa akin nangyayari ito? Bakit ngayon? Bakit ako? 'Di ba? Maraming bakit ang maaaring maisip ninyo rito. But you know what, Capricorn, just go with the flow. Just go with the flow kasi lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay natin that is meant to happen, 'di ba? At kung saan kayo dadalhin ito, no, you will be in alignment with your destiny. Kaya at the end of the day, kapag nakapag-settle na kayo, nakapag-isip-isip na kayo, nalinawan ang inyong isipan, you will see, you will realize na sana pala matagal na itong nangyari. Sana pala yung pagbabagong ito matagal nang naganap sa buhay ko, no? Kasi this is where you're going to be happy. This is where you're going to be feeling fulfilled, no? Merong contentment and fulfillment dito na mararamdaman kayo. So we have Eight of Pentacles. So maaaring yung mga pagbabago ito could be related to work, no? Kasi kasunod niya si Eight of Pentacles, which is this is trabaho, no? Maaari din na ang iba sa inyo pinapakita niya lang kung gaano kayo kagaling, ka-diligent, kasipag sa inyong trabaho. You're super dedicated, no? And focus sa inyong trabaho. Tignan niyo naman yung gawa niya, 'di ba? Identical, pare-parehas, no? Halos perfect, 'di ba, Capricorn? Kaya dinidepict, no, ng image sa card kung gaano kayo katyaga, kung gaano kayo kagaling, kung gaano kayo katibay sa inyong ginagawa. At talagang pinagsisikapan ninyo maging almost perfect ang iyong trabaho. Kaya hindi malayong kayo, ma-rewardan kayo dito, no, ng mga boss ninyo, ng employer ninyo. Kasi mapapansin na yung galing ninyo, mapapansin na yung dedication ninyo sa trabaho. So maaaring mabigyan kayo dyan ng promotion, pay raise, mga ganon, or magandang pwesto, no, sa kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. We have 10 of Swords. So this is ending and beginning, no? So this is there is ending and beginning, ending and beginning. This is ending and beginning then, Capricorn. So maring mabisi kayo, maraming magbabago sa buhay ninyo, kaya dapat nakapagpahingay kayo. You need to be ready for anything, no? Kasi anything is possible. With this 10 of Swords, you were betrayed, you were hurt, you were deceived, no? Tignan nyo yung lalaki, tusok na tusok yung yung mga sword sa likod niya. This is also backstabbed energy, no? So siguro
na-deceive kayo, naloko, pinagsinungalingan, as in bonggang-bongga talaga dito ang sama ng loob na naramdaman ninyo in the past. No? Pero ngayon, naghilom na mga sugat sa puso ninyo at napapansin ninyo siguro ngayon na tama na, this is it. No? I'm going to put an end to this. I'm going to put some, I'm going to close this chapter na sa buhay ko. Tama na. Kasi maaring matagal-tagal ninyong hinarbor sa puso ninyo yung sama ng loob, resentments, galit, whatever. No, pero ngayon, man-realize ninyo na ano ba nangyari mabuti. No, dahil sa pag-harbor ko ng sama ng loob sa dibdib ko. 'Di ba? Sa pag-iiyak ko, sa sa sama ng loob ko. Ano ba ang magandang naidulot nito sa akin, hindi ba? Kaya ngayon siguro marirealize ninyo na it's time to move on. It's time to move forward with my life. I'm going to start fresh sa buhay ko. This is the time na kailangan ko namang isipin din yung sarili ko. No? At hindi mo na iisipin kung sino man ang taong nanloko sa'yo. Sino man ang taong nang nagsinungaling sa inyo. Yung gano'n. Kung sino man itong nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo. You're no longer going to think of that person. No? Ang iisipin nyo na ngayon, kayo. Gusto mo nang maging masaya, gusto mo nang mamuhay ng gusto mo na mag-embrace ng bagong buhay o na clean slate. Kaya kahit hindi humihingi ng tawad siguro sa iyo kung sino man nakasakit ng iyong damdamin, you are going to forgive that person para mawala na yung tinik sa dibdib ninyo. Para makapag-move on na kayo. No? So, what else? We have happiness. Yes, magiging masaya na kayo. No? Magiging masaya na kayo. Kasi bukas na ang puso ninyo, bukas na ang buhay ninyo sa pagsisimula ng bagong buhay. Kaya magiging masaya na kayong muli. What else? We have inspiration. Ayan. Kaya kayong sobrang sipag din siguro sa trabaho. Kasi you're super inspired. No? Not necessarily na meron kayong taong source of inspiration na romantically linked sa inyo, maaaring hindi, pwede rin naman na oo, diba? So, depende sa inyong sitwasyon. But maaaring yung inspirasyon ninyo dito din, yung sitwasyon ninyo, no? Gusto ninyong magsikap, gusto ninyong magbagong buhay, kaya na-inspire kayo sa sarili ninyo na dapat galingan ko to, no? Na dapat gawin kung marating ko, no? Yung tagumpay, because this is yung success, diba? That is the most beautiful revenge, 'di ba? Yung tagumpay. Kaya maaring 'yon ang inspirasyon ninyo na gusto ninyong magtagumpay, gusto ninyong magsikap, magtiyaga para marating ninyo yung tugatog ng tagumpay. Blessings, look at that. Capricorn, ang daming biyayang paparating sa inyo. Hindi lang ito isa, kundi marami silang biyayang dadating, no? Blessings, plural form, may S. Kaya good luck sa iyo. Buksan mo na ang inyong mga palad, ang inyong mga kamay, no? At i-welcome mo na ang mga biyayang ito. Ipagpasalamat mo na kahit hindi pa dumadating. Enthusiasm, no? Since masaya kayo, inspired kayo, so for sure, no? Enthusiasm is going to be there as well. Magiging enthusiastic din kayo, masaya, excited kayo sa susunod na kabanata ng buhay ninyo. Detox, this is what you need, no? As you move forward sa buhay, kailangan ninyong mag-detox. Hindi lang yung katawan ninyong i-detox ninyo, pati na rin yung isip ninyo, yung puso ninyo, yung energy field ninyo. Clean it up, clear it up. Para sa pagsisimula ninyo ng bagong buhay, you are definitely going to be fresh. Fresh na fresh kayo, replenished kayo, rejuvenated, no, recharge. Okay? What else? We have awakening. Ayan. So, maaring ito, no, sa awakening na to, nabuhay siguro dito yung forgiveness sa puso ninyo, yung acceptance, nagkaroon kayo dito ng magandang realization na it's about time na to move on with my life. It's about time na naisipin ko naman ng sarili ko, self-love muna ang kailangan gawin at i-prioritize ang sarili. No? So, maaaring isa yan sa mga realization ninyo sa ngayon. Kaya, nagkaroon kayo ng pag-iisip
no, ng awakening sa buhay ninyo na it's time to move forward. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.